Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. Ang ibabahagi ko ngayon sa video ko is yung 5 maling gawain na nagpapalala sa anxiety or sa stress ng tao. Number 1 is yung social media, ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng anxiety ang isang tao. Hindi lang tayong mga matatanda ang nakakaranas ng anxiety or stress, kundi yung mga kabataan ngayong henerasyon. Palaging nakababad sa social media, sa TikTok, Instagram, Facebook. So, um, ito yung pinaka number one ngayong millennials, itong social media. So number 2 is yung kumbaga naninirahan naninirahan ng isang tao sa sitwasyon ng stress. Like for example, nakatutok ka lang sa stress kung ano yung nakakapastress sa'yo, nakakapagbigay ng anxiety attack mo. Kapag tumataas ang stress ng isang tao, lalo na sa isang kaganapan, like yung daily activities, yung daily lives na nangyayari sa ating buhay, karaniwan nating pinag-iisipan ito. Sa halip na maghanap tayo ng mga paraan para ayusin at harapin ito, pinipili na lang nating isipin nito na paulit-ulit hanggang tuluyan ka ng kainin ng iyong anxiety or yung stress mo. So number 3 is yung pag-iwas ng mga physical na activity. Kapag nabubuhay ka sa sarili mong stress or anxiety attack, kahit na ang pinakasimpleng gawain tulad ng pagbangon sa kama ay isang palaging hamon sa iyo, na palaging malaking bagay na para sa iyo, ito na naman, gigising na naman ako, babangon na naman ako. Ito ay dahil literal na hindi natin kaya. And ngunit habang hinahayaan mong itali ang iyong tali mo yung sarili mo sa kama, mas binibigyan ka nito ng kontrol na kontrol sa iyong sarili, na iyon ang nagpapalala ng karamdaman mo. Kasi kumbaga parang ayaw mong lumabas, ayaw mong tumayo, ayaw mong kumbaga pumunta man lang sa like for example, pumunta man lang sa CR, kasi nga you feel more tired, na umiiwas ka sa mga physical na mga activity na ginagawa mo araw-araw, kasi nga wala kang energy, wala kang sapat na energy. Number 4 is yung mga pinapanood mong mga balita sa television. Walang mali sa panonood ng television. Mas maganda talaga na nanonood ka ng television, ng mga balita, kung ano yung mga nangyayari sa buong mundo. Okay nga yan para malaman mo, like what I said, malaman mo yung mga nangyayari. Mabuti naman na may alam ka kaysa sa walang alam. Ngunit noong na-diagnose ka na may chronic stress or anxiety disorder ka, nagsisimula kang makaramdam ng mga maraming negatibo, yung mga tawag nito, yung mga makikita mo na gaano ka-unfair ang buhay dito sa mundo. And kumbaga parang ina-attach mo yung mga negative na nakikita mo or nararamdaman mo sa iyong sarili. Kumbaga ina-attach mo sa iyong buhay. So lalo kang nasusuklam sa iyong pamumuhay. Hindi lamang sa mga nakikita nating mga krimen, aksidente, may mga mas malala pa. At ito rin yung nagpapalala sa anxiety disorder mo or sa isang anxiety disorder ng tao, dahil naa-adapt mo yung mga negative energy na nanggagaling sa news na mga nakikita mo sa TV. Kaya mas lalong lumalala yung condition mo, or mas lalong nagpapalala sa isang condition ng isang taong may mental health problem. Number 5 is yung
pag-a-isolate ng sarili. Ito yung kadalasang naririnig ko sa mga tao na ina-isolate nila yung kanilang sarili kasi natatakot sila na ma-embarrass, natatakot sila na kung ano yung magiging reaction ng mga tao, natatakot sila kasi akala nila sila yung mga pinagtitinginan, akala nila na pinag-uusapan ka. So, ina-isolate mo yung sarili mo kasi sa isipan mo, sa utak mo that you are safe in your house. But kapag nakakaranas tayo ng overwhelming, pagka-excited sa ating sa ating sarili plus yung anxiety disorder sa ating katawan, para tayong kinakain ng buhay nito. Hindi natin ma-explain, hindi natin maipaliwanag. Gustuhin man nating humanap ng tulong or makausap sa isang tao na para sa iyo is madali pero sobrang hirap pala. Iniisip mo na baka hindi ka nila maintindihan, pagtawanan, pagsabihan na nag-iinarte lang, or sasabihin na, oh, lahat naman tayo may mga ganyang nararanasan sa ating buhay. And kaya lalong lumalala ang kondisyon mo, lumalala yung anxiety disorder mo. So, anyway guys, thank you so much. Sana nakatulong itong 5 maling gawain na nagpapalala ng anxiety or stress ng isang tao. Thank you so much and God bless us.